Ayan, buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan. Tayo po'y sa Roma 8 at ating pong ipagpapatuloy dito. Tayo po'y nasa 2 talata lang po ang ating pag-aaralan, yung pong 20 at saka 21. Pero babasahin ko na rin po yung 18, yung ating napag-aaralan nung mga nakaraan. Kaya dito po sinasabi sa 18, sapagkat napatunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapat-dapat may tumbas sa kaluwalhatiang mahayag sa atin. Ito po ang ating pag-aralan sa 19, sapagkat ang maningas na pagbimithi ng buong nilalang ay naghihintay ng pagkahayag ng mga anak ng Diyos. Sapagkat ang buong nilalang ay nasakop ng walang kabuluhan, hindi sa kanyang kalooban, kundi dahil doon sa sumakop sa kanya sa pag-asa. Kaya ito po muna ang ating bubulay-bulayin sa araw na ito. Kaya nga kung babalik natin sa 19, dito po sinasabi, sapagkat ang maningas na pagbimithi ng buong nilalang ay naghihintay ng pagkahayag ng mga anak ng Diyos. Ng mga anak ng Diyos. Sino po ba itong mga anak ng Diyos na nagmimithi at naghihintay ng pagkahayag ng pagkahayag? Ito po ang natin napag-aralan noong nakaraan, kung sino po ba ang talagang mga anak ng Diyos. Yung dito po sa 8:14, dito ng ating pinag-aaral sa Roma 8:14, sinasabi dito, sapagkat ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, sila ang mga anak ng Diyos. Ito po yung tunay na anak ng Diyos. Yung pong may patnubay ng Espiritu ng Diyos. Sapagkat yung pong lahat, ang sabi nga sa dito sa Epeso, yung pong lahat na nagsisampalataya, yung po'y tinatakan ng Espiritu Santo. Sabi po dito sa Epeso, Kapitulo 1, talatang 13, nasa kanya kayo rin naman, pagkarinig ng aral ng katotohanan, ng ebanghelyo ng inyong kaligtasan, na nasa kanya kayo rin naman, nang kayo magsisampalataya, kayo tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. Ito po'y doon sa mga nagsisampalataya. Yung po'y tinatakan ng Espiritu Santo. Yung po ang pinapatnubayan. Yung pong may tatak ng Espiritu. Kaya dito natin sa 14, na siyang patutuo sa ating mana hanggang sa ikatutubos ng sariling pag-aari ng Diyos. Tayo po'y pag-aari ng Diyos. Sa ikapupuri ng kanyang kalwalhatian. Yung po ang tunay na mga anak ng Diyos. Yung po'y may tatak ng Espiritu Santo. Na tayo po, sabi pa nga dito sa Galacia, Kapitulo 3, talatang 26, na sinasabi, sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Yung po ang tunay na mga anak ng Diyos. Yung po'y may tatak ng Espiritu ng Diyos. Na tayo po yung pinapatnuba. Yung po ang tunay na mga anak ng Diyos. Kaya nga, ito yung like ko sinasabi sa inyo, na yung pong Espiritu Santo, yung po'y doon lang ibinibigay. Yung, doon po sa nagsisitalima sa Kanya. Kaya yung po ang tunay na anak ng Diyos. Yung po yung may tatak, at yung pong Espiritu Santo, yung po'y doon lamang. Kung ating babasahin yung like ko binabasa sa inyo, sa Gawa 5:32, na sinasabi na kami mga saksi ng mga bagay na ito, gayon din ang Espiritu Santo na siyang ibinibigay ng Diyos sa nagsisitalima sa Kanya. Ito po doon lang sa mga nagsisitalima sa Kanya. Yun lang po ang tunay na may Espiritu Santo. Yung pong tumatalima sa Kanya. Kaya nga tayo po ang sabi dito sa unang Juan, Kapitulo 1, sa Kapitulo 2,
talata 5, dito may sinasabi, datapwat ang sinumang tumutupad, yung po tumatalima, datapwat ang sinumang tumutupad ng kanyang salita, tunay na naging sakdal ang pag-ibig ng Diyos. Yung po, doon po, sakdal, ibig po sabihin, perfect. Doon po, yun po ang may tunay na perfect. Tunay naging sakdal ang pag-ibig ng Diyos. Dahil dito ay nalalaman natin, tayo'y nasa kanya. Maging tayo, kung tayo po'y tumutupad, kung tayo tumatayo, maging tayo, alam natin tayo sa kanya. Bakit? Ay tumutupad tayo ng kanyang salita. Yun po ang tunay na anak ng Diyos. Sapagkat doon po lang ibinibigay sa nagsisitalima, yung Espiritu Santo. Yun po ang tunay na mga anak ng Diyos. Sa bagay, marami pong mga namimiloso po. Kung ikaw ay anak ng Diyos, hindi ka ba Diyos na rin? Hindi po ganun yun. Tayo po ay binigyan lang ng karapatang tawaging mga anak ng Diyos. Yun po yung sinasabi sa Juan Kapitulo 1, ito po ay doon sa mga nagsisampalataya. Tayo po ay binigyan lang ng karapatan. Hindi po tayo, kung po tayo sinasabi, anak ng Diyos, tayo Diyos na. Yun po kasi yung iba ay maraming mga pilosopo. Dito po sa Juan 1:12, dito sinasabi, datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang karapatang maging mga anak ng Diyos. Tayo po ibigay ng karapatan. Ulitin ko po, datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya na sila ng karapatan karapatang maging mga anak ng Diyos sa makatwid bagay ang nagsisampalataya sa kanyang pangalan. Tayo po ibigay lang ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Hindi po tayo Diyos. Ito po ang sinasabi lang, mga anak ng Diyos. Ito po ang tunay na mga anak ng Diyos. Yung po yung mga tumatalima sa Kanya. Kaya nga dito po, sabi dito sa ating pinag-aralan, sapagkat ang maningas na pagmimithi ng buong nilalang ay naghihintay ng pagkahayag ng mga anak ng Diyos. Tayo po kasi ay mahahayag. Na sabi nga sa Kolosas, yun po ang ating hinihintay. Dito po sa Kolosas Kapitulo 3, talatang 4, sinasabi, pagka si Kristo na ating buhay ay mahahayag nga rin kayo kasama niya sa kalwalhatian. Yun po yung ating hinihintay natin. Na tayo pagka si Kristo na ating buhay ay mahayag rin kayo kasama niya sa kalwalhatian. Tayo po ay makakasama niya sa kalwalhatian. Na dito nga din sa dito sa Roma, ay po munang unang Juan Kapitulo 3, talatang 1 hanggang 3, dito nga po sinasabi, masdan ninyo kung gaanong pag-ibig ang pinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo'y mga tawag na mga anak ng Diyos. Para po tayo mga tawag, sinasabi, ipagkaloob sa atin ng Ama upang tayo mga tawag ng mga anak ng Diyos. At tayo gayon nga, dahil dito ay hindi tayo nakikilala na sa libutan, sapagkat siya ay hindi nakikilala nito. Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos. Tayo po yung mga anak ng Diyos. Tayo po mga nagsisitalima. May mga patnubay ng Espiritu, sabi. Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos. Hindi pa nahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya. Sapagkat siya ay ating makikitang gaya ng kanyang sarili. Hindi po tayo magiging katulad sapagkat po tayo anak. Ang ibig po sabihin tayo magiging katulad niya ay yung pong sinasabi sa Roma, tayo po ay makakatulad sa kanyang kawangisan
ng pagkabuhay na maguli. Yung pong sa Roma, Kapitulo 6, talatang 4 hanggang 5, dito po sinasabi, tayo ngayon nangalibing nakalak niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo makakalakad sa panibagong buhay. Sapagkat kung tayo nga ay naging kalakip niya sa kawangisan ng sa kanyang kamatayan, ay magkakagayon din naman tayo. Tayo po yung magkakaya dahil sa kawangisan ng kanyang pagkabuhay na maguli. Yun po, doon po tayo. Yun po yung makakatulad niya. Yung pong kawangisan ng kanyang pagkabuhay na maguli. Kung paano po nabuhay ang ating Panginoon Kristo, ganyan din po tayo. Sapagkat siya po nung mabuhay, ang sabi nga dito sa Lucas 24, nung siya'y buhay maguli, sa Lucas 24:39, ang sabi nga po dito, tingnan ninyo ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Ako rin nga, hipuin ninyo ako at tingnan, sapagkat ang espiritu ay walang laman at mga buto na gaya ng inyong nakikita na nasa akin. Ganun po nung mabuhay. Ganun po tayo maging kawangisan ng kanyang pagkabuhay na maguli. Kaya ngayon po siya sabi sa atin, sapagkat ang maningas na minimithi ng buong nilalang ay naghihintay ng pagkahayag ng anak ng Diyos. Tayo po ating inihintay. Yung pagka si Kristo'y nahayag, ay mahayag din tayo kasama niya sa kalwalhatian. At isa pang ating minimithi sa panahong ito, yung pong sinasabi sa ikalawang Pedro, Kapitulo 3, talatang 13, ngunit ayon sa kanyang pangako ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na tinatahanan ng katwiran. Yun po ang ating inihintay. Yun po ang ating isa sa mga minimithi. Tayo po ay naghihintay ng bagong langit at ng bagong lupa na tinatahanan ng katwiran. Kaya nga dito sa 14, sabi, kaya nga, mga minamahal, yamang kayo'y nagsisipaghintay ng mga bagay na ito, ay pagsikapan ninyong masumpungan kayo sa kapayapaan, walang dungis at walang kapintasan sa paningin niya. Habang po tayo'y nag-aantay ng mga bagay na ito, dapat po tayo ay masumpungan sa kapayapaan, walang dungis at walang kapintasan sa Kanya pagdating po ng ating Panginoon. Kaya yan po ang ating mga minimiti, yung ng mga anak ng Diyos. Dito po sa 20, ito po ibang paksa din po ito. Dito po sinasabi, sapagkat ang buong nilalang ay nasakop ng walang kabuluhan. Ito po, lahat po ng buong nilalang ito po ay nasakop ng walang kabuluhan. Nasakop ng kawalang kabuluhan. Hindi sa kanyang kalooban, kundi dahil doon sa sumakop sa kanya sa pag-asa. Tayo pong lahat ay nasakop ng kawalang kabuluhan. Na sinasabi nga po sa aklat ng Ecclesiastes, ang ating pag-aaralan, yung sabi ng mangangaral, diba lang po kung sino ang sumulat po yata nito ay si Solomon. Kaya nga dito po yung sinasabi dito sa Ecclesiastes sa Kapitulo 1, talatang 2 at 3, na sinasabi, walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, sabi ng mga ngaral. Walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, sa lahat na ay walang kabuluhan. Anong pakinabang meron ang tao sa lahat ng kanyang gawa na kanyang ginawa sa ilalim ng araw? Ito po mga ginawa natin sa ilalim ng araw. Kaya sabi po, tayo po'y nasasakop ng walang kabuluhan. Kaya sa
Katalatang 14, para short na lang po natin ang story. Dito rin, 1:14, anong sabi dito nito? Aking nakita ang lahat na nagawa sa ilalim ng araw. Narito, lahat ay walang kabuluhan at nauuwi sa wala. Yun po lahat ng ating ginagawa dito. Lahat po, mauuwi lang po ito sa wala. Kaya dito po sa talatang Kapitulo 2, na sinasabi dito sa 8, sabi dito nagtipon din ako sa ganang akin ng pilak at ginto at ng tanging kayamanan ng mga hari at ng mga lalawigan. Nagtatangkilik ako sa akin ng mga lalaking mga awit at babaeng mga awit at mga kalayawan ng mga anak ng mga tao, mga sari-saring instrumento ng musiko. Iyay totoong marami. Alam ko nga po ito si Solomon. Kaya kung makikita nyo yung 1 at 2, itong Kapitulo 2, 1 at saka 2, ano sabi niya? Sinabi ko sa aking puso, pumarito ka ngayon, susubukin kitang may kasiyahan. Kasi nasa kanya na po lahat talino, kayamanan, sabi. Sinabi ko sa aking puso, pumarito ka ngayon, susubukin kitang may kasayahan. Kaya't magsawa ka sa kalayawan. Narito rin ay walang kabuluhan. Kaya tayo, ano bang mga kalayawan? Lahat po walang kabuluhan yan. Aking sinabi tungkol sa tawa, ito'y ulol at sa kasayahan, anong ginagawa nito? Kung tayo po, kaya nga sabi tayo po nasakop ng walang kabuluhan. Kung anumang ating naipundar dito sa mundo, magkaroon man tayo ng gaano kalaking kayamanan, makalaking lupain, mga building, wala po itong kabuluhan. Bakit? Sapagkat ang sabi po dito sa Kapitulo 3, talatang 20 nitong Ecclesiastes, lahat ay nagsisiyaon sa isang dako, lahat ay buhat sa alabok, at lahat ay mauwi sa alabok. Tayo po, uuwi lang po tayo sa alabok. Wala po. Wala pong magiging kabuluhan. Kaya nga dito sa 3:9 nitong Ecclesiastes, sabi, anong pakinabang ang tinanggap mo na gumawa sa kanyang pinagpagay? Yung ating mga pinagpagay, anong tinanggap mo? Anong ginawa mo? Sabi. Anong pakinabang ang tinanggap niya na gumawa sa kanyang pinagpagay? Yung ating mga pinagpagalan, yung ating mga kuwan dito. Na dito nga sa 5:11, ano sabi ng Ecclesiastes? Pagka ang mga pag-aari ay nagsisidami silang nagsisikain ng mga yaon. Ito nga, pag tayo dahil pag nagsisika, sabi, nagsisidami din silang nagsisikain ng mga yaon. Anong pakinabang meron ang may-ari niyaon, kundi ang mamasdan ng kanyang mata? Bahay lang. Yun ang ating pakinabang. Kung dumami man ang ating pag-aari, ano mang, ay tayo may uuwi sa alabok. Sapagkat dito po, sa 5:13 sabi, may malubang kasamaan na aking nakita sa ilalim ng araw. Ito nga, ang mga kayamanang iniingatan ng may-ari niyaon sa kapahamakan niya. Sapagkat, alam po naman natin, yung mga ganyan. Dito sa 15:15, itong 5:15, ano sabi dito? Kung paanong siya'y lumabas sa bahay bata ng kanyang ina, hubad nayayaon siya uli na gaya ng siya'y dumating. Hindi magdadala ng anuman sa kanyang nagawa na kanyang madadala sa kanyang kamay. Hindi naman natin madadala lahat yan. Ay, anong pakinabang natin? Nasasakop po tayo ng walang kabuluhan. Kung paanong siya'y lumabas sa bahay bata ng kanyang ina,
hubad na yayaon siya uli gaya ng siya'y dumating at hindi madadala ng anuman sa kanyang nagawa na kanyang madadala sa kanyang kamay. Sa 16, at ito man, malubhang kasamaan na kung paano siya dumating, gayon din siya yayaon. At anong pakinabang meron siya na gumagawa sa hangin. Iiwanan po natin lahat yan. Kaya nga sabi, tayo po'y nasasakop ng walang kabuluhan. Tulad nga po nangyayari kay Solomon. Nasa kanya ng lahat. Walang kabuluhan sa mga walang kabuluhan. At yun nga po din ang sabi sa atin dito sa aklat ni Timoteo, Kapitulo 6, sa unang Timoteo, saan yung kakarapong nito? Wala na. Record na yata. Ay nga isang Bible yun. Nawala yung... sabi po sa... sa 6:7 ng unang Timoteo, ito po sinasabi, sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan ito, wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Wala po tayong dala. Wala rin po tayong mailalabas na anuman. Kaya nga sabi, wala tayo po'y nasakop ng walang kabuluhan. Nasasabi nga din po dito sa aklat ng mga awit, Kapitulo 39, yung pong ating mga ginagawa. Sa 39, Kapitulo simulan po natin sa 5, sinasabi, narito, gaya ng mga dangkal, ginawa mo ang aking mga kaarawan. At ang aking gulang ay tila wala sa harap mo. Tunay na bawat tao sa kanyang mainam na kalagayan ay pawang walang kabuluhan. Sa 6, tunay na bawat tao ay lumalakad sa walang kabuluhang lilim. Tunay na siya'y nagugulo ng walang kabuluhan. Kaniyang ibinubunton ang mga kayamanan at hindi nalalaman kung sinong nagsisipulot. Kaya nga po tayo, mauwi naman tayo sa wala eh. Tayo po'y, bawat tayo ay lumalakad sa walang kabuluhang lilim, tunay na sila'y nagugulo ng walang kabuluhan. Kanyang ibubunton ang mga kayamanan at hindi nalalaman kung sinong nagsisipulot. Hindi po naman nakating kasi yan ay madadala. Tayo po'y uuwi sa alabok. At dito pa rin po sa 49 nitong awit, simulan natin sa 6 na sinasabi, silang nagsisitiwala sa kanyang kayamanan ay nangagahambog sa karamihan ng kanyang mga kayamanan. Wala sa kanyang makatutubos
sa anumang paraan sa kanyang mga kapatid, ni magbibigay man sa Diyos ng pangtubo sa kanya, sapagat ang katubusan ng kanyang kaluluwa ay mahal, at ito'y naglilikat magpakailanman, upang siya'y mabuhay na lagi, upang siya'y huwag makakita ng kabulukan. Sapagat nakikita niya na ang pantas ay nangamamatay, ang mangmang gayon din, ang mangmang at gayon din ang hangal ay nalilipol, at iniiwan ang kanilang kayamanan sa mga iba. Hindi po natin kasi iniiwan ang kanilang kayamanan sa mga iiwanan po natin. Hindi po natin yung madadala. Kaya nga sabi po, tayo'y nababalot ng walang kabuluhan. Sapagkat tayo po, sabi nga dito doon sa aklat ni Lucas, naliligalig kayo sa maraming mga bagay. Yun po ang sabi kay Marta. Diyan po tayo marami. Ano ang sabi kay Marta at kay Maria? Sabi dito sa 10:41 hanggang 42, ang sabi, datapot sumagot ang Panginoon at sinabi sa kanya, Marta, Marta, naliligalig ka at nababagabag tungkol sa maraming bagay. Datapat isang bagay ang kinakailangan, sapagkat pinili ni Maria ang magaling na bahagi na hindi aalisin sa kanya. Sapagkat po noong panahon iyon, si Marta po ay lumapit sa Panginoon at nakinig ng kanyang salita. Totoo pong meron pong mga talagang mayayaman na nanampalataya. Pero ano po ang sabi sa atin dito sa dito sa Timoteo, sa ikalawang Timoteo, Kapitulo 2, na tayo po talagang merong mga pinagkalooban ng kayamanan. Tulad nga po ni Job, po mayayaman. Pero si Job po hindi nagkasala. Si Abraham mayaman po yan. Kaya nga po may bilin po dito sa ating, ang sabi dito sa ikalawang Timoteo, Kapitulo 2, talatang 14, ano po sabi dito? Ipaalala mo sa kanila ang mga bagay na ito, na sila'y pagbilinan sa paningin ng Panginoon, na sila'y huwag sa 15 po. Ganyan po. Yan, hindi po pala yun. Dito po sa unang Timoteo, Kapitulo 6, talatang 17, dito po sinasabi, ang mayayaman sa sanlibutan ito ay pagbilinan mo na huwag magsipagmataas ng pag-iisip at huwag umasa sa kayamanang di nananatili. Kung tayo po'y nananampalataya at tayo po'y may kayamanan, may bilin po dito. Ang mayayaman sa sanlibutan ito ay pagbilinan mo na huwag magsipagmataas ng pag-iisip at huwag umasa sa kayamanang di nananatili. Huwag po tayo dong aasa, kundi sa Diyos na siyang nagbibigay sa ating sagana sa lahat ng mga bagay upang ating igagalak, na sila'y magsigawa ng mabuti, na sila'y magsiyama sa mabubuting gawa, na sila'y maging handa sa pamimigay, maibigay sa pamamahagi, na nagtitipon sa kanyang sarili ng isang mabuting kinasasaligan para sa panahon darating, upang sila'y makapanangan sa buhay na walang hanggan. Para po tayo, wag po tayo dung nating iaasa sa kayamanan, kundi sa Diyos. Talaga pong meron po tayong mga mananampalataya na may kaya. Kaya dito sa Kawikaan, Kapitulo 11,
Sapagkat sinasabi di po dito sa Kawikaan Kapitulo 11, talatang 4, ang mga kayamanan ay walang kabuluhan sa kaarawan ng puot. Ngunit ang katuwiran ay nagliligtas sa kamatayan. Ito po katuwiran natin. Ito po yung ating pananampalataya. Sa 28, sinasabi Kawikaan 11:28, siyang tumitiwala sa kanyang mga kayamanan ay mabubuwal. Ngunit ang matuwid ay namumukadkad na parang sariwang damo. Kaya nga po, huwag tayong titiwala dyan. Kahit may tayong kayamanan. Sa Diyos po tayo. At dito po rin po sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 52, na nga po tayo, yung po mga ganyang tayo na dito po sa 52 talatang 7, sinasabi, narito, ito ang tao na hindi ginagawang kanyang katibayan ng Diyos. Yun po yung hindi ginagawang katibayan ng Diyos. Kundi tumitiwala sa kasaganaan ng kanyang mga kayamanan at nagpakalakas sa kanyang kasamaan. Hindi po tayo dapat ganyan. Kung meron man, dapat sa Diyos po tayo magtitiwala, aasa. Hindi po doon tayo sa ating mga kayamanan. At dito rin po sa 62, itong awit, sa talatang G, sinasabi, huwag kang tumiwala sa kapigatian at huwag maging walang kabuluhan sa pagnanakaw. Kung ang mga kayamanan ay lumalago, po sabi dito sa huli, kung ang mga kayamanan ay lumalago, huwag ninyong paglalagakan ng inyong puso. Yan po ang ating dapat. Kung meron po talagang mga mananampalataya na lumalago. Pero ano po ang sabi? Huwag ninyong paglalagakan ng inyong puso. Huwag po tayo. Kapagkat yan po hindi natin madadala. Kaya nga dito sa ating pinag-aaralan, ang sabi nga sa Kolosas, Kapitulo 3, talatang 1 at 2, ay nga sabi sa atin, kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin nyo ang mga bagay na nasa itaas. Yun po tayo. Na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas. Huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Huwag po ito. Yan po iiwanan po lahat natin yung mga kung anumang meron tayo dito sa ating. Yun po ang sinasabi sa Mateo na tayo'y magtipon ng kayamanan sa langit. Doon po tayo. Yung pong ating nandito, hindi po natin madadala yan. Nasabi nga sa Mateo Kapitulo 6 talatang 20, kundi magtipon kayo ng mga kayamanan sa langit, na dooy hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang, at dooy hindi naghuhukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Doon po tayo. Tayo po magtipon ng kayamanan sa langit. Huwag po tayong umasa rito. Pasalamat tayo at tayo'y pinagkalooban. Sapagat
Ang sabi nga sa Ecclesiastes, tayo po'y talagang meron pong mga balik po natin sa Ecclesiastes Kapitulo 5, talatang 19, nakasabi nga dito, bawat tao rin naman ay binigyan ng Diyos ng mga kayamanan at mga pag-aari at binigyan ng kapangyarihan na kumain niyaon at kumuha ng kanyang bahagi at magalak sa kanyang gawa. Ito'y kaloob ng Diyos. Meron po talaga kaloob ng Diyos. Pero wag po nating ilalagak ang ating puso diyan. Sapagkat, ang sabi nga sa Lucas, Kapitulo 12, ang buhay ng tao sa 12:15 na sinasabi, at sinabi, Lucas 12:15, at sinabi niya sa kanila, magmasid kayo at kayo'y mag-ingat sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik. Hindi ko tayo ay tayo'y maayos na. Kaya nga sabi, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik. Doon po tayo aasa lagi sa Diyos. Kaya nga, ang sabi nga po sa aklat ni Marcos, ano kung makamtan mo ang buong sanlibutan at mapapahamak naman ang iyong buhay? Yan po ay sa Marcos Kapitulo 8, ang sabi dito sa Kapitulo 8 ng Marcos 36, kaya nga dito po yung sinasabi, sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao na makamtan niya ang buong sanlibutan at mapapahamak ang kanyang buhay. Ay naman ay mapapahamak ang buhay. Sapagkat anong ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay? Anong ating ibibigay na nakatumbas ng ating buhay? Ang tayo manampalataya. Tumiwala tayo sa Diyos. Ilang po ang ating maitutumbas. Sapagkat yan po ang karamihan sa nangyayari dito. Kaya dito, sapagkat nga po nga para natutulad sila doon po sa mga nahasik sa batuhan. Sabi nga po dito sa Lucas Kapitulo 8, diyan po maraming natitiisod sa 8:14 na sinasabi nga dito, at ang nahulog sa dawagan ito ay nangakinig ito ang nangakinig samantalang sila'y nagsisiyaon sa kanilang lakad, ay iniini sila ng mga pagsusumakit at mga kayamanan at mga kalayawan sa buhay na ito, at hindi nagbubunga ng kasakdalan. Yan po kaya tayo po yan po mga bagay naman kasi yan ay walang kabuluhan Sa 15, at ang sa mabuting lupa ay ang mga pusong timtiman at mabuti. Ano po yun? Na iniingatan ang salita pagkarinig. Dapat po ito na dapat sa atin. Iingatan natin itong mga salita pagkarinig at nagbubungang may pagtitiis. Sapagkat marami po tayong pagtitiisan sa mga bagay na ito. Kasi sabi pa rin po dito sa aklat ni Santiago Kapitulo 5, talatang 7, kaya nga sabi, magtiis nga kayo, mga kapatid, hanggang sa pagparito ng Panginoon.
Narito inaasahan na magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa na may pagtitiis hanggang tanggapin ang ulang maaga at huli. Magtiis din naman kayo, pagtibay ninyo ang inyong mga puso sapagkat ang pagparito ng Panginoon ay malapit na. Wala po. Yan po tayo diyan. Kaya nga, yun po sa ating pinag-aaralan, yung sa 18, itong 8:18, sapagkat napatunayan ko ang pagtitiis sa panahong ito ay hindi karapat-dapat may tutumbas sa kaluwalhatiang mahayag sa atin. Kaya tayo po yung magtiis na lang. Yan nga po yung sinasabi sa 20, sapagkat ang buong nilalang ay nasakop ng walang kabuluhan. Hindi sa kanyang kalooban, kundi dahil doon sa sumakop sa kanya sa pag-asa. Yung po lahat ng ating ginagawa dito, wala pong kabuluhan. Hindi po natin madadala yan. Kaya, tayo po yung magtitiis na lang. Titiisin na po natin ang lahat ng mga bagay. Sapagkat yun na nga po sabi, yung pagtitiis natin sa panahong ito ay hindi karapat-dapat maitutumbas sa kaluwalhati ang mahayag sa atin. Kaya hanggang dyan na po muna ang ating pag-aaral at itutuloy na po natin sa mga susunod nating pag-aaral.